Ang mga katibayan mula sa Biblia at Quran na si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay tunay na sugo ng Diyos, ang pinakahuli sa mga sugo at propeta na ipinadala ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang maluwalhati at dakila na si Allah ay ipinahayag sa banal na Quran ang pangangaral ni Propeta Jesus sa Israel tungkol sa pagdating ng isang propeta na susunod pagkatapos niya, na ito nga si Propeta Ahmad o Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ang maluwalhati at dakila na si Allah ay nagwika. At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagwika, O angkan ng Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo na nagpapatutuo sa Torah na ipinadala sa inyo ng una pa sa akin at nagbibigay ng magandang balita at sumasaksi sa sugo na darating pagkatapos ko na ang kanyang pangalan ay Ahmad. Datapuwat ng si Muhammad ay pumaroon sa kanila na may mga maliwanag na katibayan. Sila ay nagsipagsabi, ito ay isang maliwanag na salamangka. Quran chapter 61 verse 6. Ano naman ang sinasabi ni Propeta Jesus sa loob ng Biblia tungkol sa isang patnubay na darating pag-alis niya? Ganito ang sabi ni Propeta Jesus sa Biblia, Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. John chapter 16 verse 7 to 8 and verse 12 to 13. Ang tanong, sino itong patnubay o tinatawag na espiritu ng katotohanan na sinasabi ni Propeta Jesus na darating pag-alis niya? Ito ba ay tumutukoy lamang sa isang espiritu o di kaya ay ito rin ay tumutukoy sa isang tao o isang propeta? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa espiritu? Pakinggan mabuti. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 John chapter 4 verse 1. Sa makatuwid, ayon sa Biblia, ang espiritu pala ay tumutukoy rin sa isang tao o isang propeta. Kaya maliwanag na ang tinutukoy ni Propeta Jesus na patnubay o espiritu ng katotohanan ay isang tao o propeta na darating pagkatapos niya. At ito si Propeta Muhammad na sinabi niya sa banal na Quran na darating pagkatapos niya. Ano naman ang sinasabi ng Diyos sa Biblia tungkol sa isang propeta na palilitawin ng Diyos na isang propeta na katulad ni Propeta Moises? Ganito ang sabi ng Diyos kay Propeta Moises sa Biblia. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na katulad mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kaniya. At mangyayari na sinumang hindi makikinig sa aking mga salita na kaniyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kaniya. Deuteronomy chapter 18 verse 18 to 19. Ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na propeta na kaniyang palilitawin ay isang propeta na katulad ni Propeta Moises at mula sa mga kapatid o lahi ni Propeta Moises. Ang tanong, si Propeta Muhammad ba ay galing din sa mga kapatid o lahi ni Propeta Moises? Ang sagot ay, oo, sapagkat si Propeta Muhammad ay mula sa lahi ni Propeta Ismael na anak ni Propeta Abraham. Sa madaling salita, si Propeta Moises at Propeta Muhammad ay magpinsan sila. Silang dalawa ay mula sa lahi ni Propeta Abraham, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ang isa pang katangian ng propeta na sinabi ng Diyos sa Biblia na kaniyang palilitawin ay ang propetang katulad ni Moises. Ang tanong, si Jesus ba ang tinutukoy dito na propetang katulad ni Moises? Ang sagot ay hindi. Sapagkat kung ating pag-aaralan ang buhay ni Moises at Jesus ay magkaiba sila.
Ang ilan sa mga halimbawa ng kanilang pagkakaiba ay ito. Si Moises ay mayroong ama at ina, samantalang si Jesus ay may ina, subalit wala siyang ama. Si Moises ay isinilang ng normal o ipinanganak ng normal, samantalang si Jesus ay hindi normal ang kaniyang pagsilang, kundi ito ay isang milagro galing sa Diyos. Si Jesus ay nabuo sa sinapupunan ng walang ama. Si Moises, bata pa lamang, ay naulila na sa magulang, samantalang si Jesus ay hindi naulila sa magulang kahit noong bata pa siya. Si Moises ay nakipagdigma laban kay Paraon noong panahon niya, samantalang si Jesus ay hindi nakipagdigma. Si Jesus ay pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na isang Diyos at anak ng Diyos, samantalang si Moises ay hindi kailanman pinaniwala ang Diyos o anak ng Diyos, bagkus isang propeta at sugo lamang. Si Moises ay namatay sa natural death, samantalang si Jesus ay hindi natural death ang ikinamatay, kundi ayon sa mga Kristiyano, si Jesus ay pinahirapan at ipinako sa krus bago namatay. Iyan po ang ilan sa mga pagkakaiba ni Moises at Jesus. Kaya malayong mangyari na si Jesus ang tinutukoy ng Diyos sa Biblia, na katulad ni Moises na kaniyang palilitawin. Ngayon naman, ating tingnan at pag-aralan ang pagkakatulad ni Propeta Moises at Propeta Muhammad. Si Moises mayroong ama at ina. Si Muhammad mayroon ding ama at ina. Si Moises isinilang ng normal. Si Muhammad ay isinilang din ng normal. Si Moises bata pa lamang ay naulila na sa magulang. Si Muhammad ay bata pa lamang din ay naulila na sa magulang. Si Moises ay nakipagdigma noong panahon niya. Si Muhammad ay nakipagdigma din noong panahon niya. Si Moises ay namatay sa natural death. Gayon din si Muhammad ay namatay sa natural death. Sumaka nila nawa ang kapayapaan. Ngayon, ating napakinggan ang pagkakapareho ni Propeta Moises at Muhammad at halos magkatulad na magkatulad sila. Kaya maliwanag na si Propeta Muhammad ang tinutukoy ng Diyos sa Biblia na kaniyang palilitawin na katulad ni Moises. At wala nang ibang propeta na sumunod pagkatapos ni Moises maliban sa dalawang propetang ito. Sila ay si Jesus at Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ang pagtanggap at pagsunod sa huling propeta na ipinadala ng Diyos para sa sangkatauhan ay obligado sa bawat tao sa ayaw man niya o sa gusto, upang magkamit siya ng buhay sa paraiso at makaligtas mula sa mahapding kaparusahang naghihintay sa kabilang buhay at sa araw ng paghuhukom. Ang maluwalhati at dakila na si Allah ay nagsabi, "Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan, ipinadala ako sa inyong lahat bilang sugo ng Allah." Quran chapter 7 verse 158. At ikaw, O Muhammad, ay aming isinugo bilang habag para sa sangkatauhan. Quran chapter 21 verse 107. Ang mapagpala ang siyang nagbaba ng pamantayan sa kanyang alipin na si Muhammad upang siya ay magbigay ng babala sa sangkatauhan. Quran chapter 25 verse 1. Si Muhammad ay hindi ama ng isa man sa inyo. Datapuat siya ang sugo ng Allah at pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at ang Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay. Quran chapter 33 verse 40. At si Muhammad ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sariling pagnanasa, sapagkat ito ay kapahayagan na ipinahayag sa kanya. Quran chapter 53 verse 3 to 4. Katotohanang ikaw, O Muhammad, ay binigyan namin ng kapahayagan kung paano rin namin binigyan ng kapahayagan si Noah at ang mga propeta na sumunod sa kanya. Amin ding binigyan ng kapahayagan si Abraham, Ismael, Isaac, Jacob at ang 12 anak ni Jacob. Kay Jesus, Job, Jonas, Aaron at Solomon, at kay David ay aming ipinahayag ang Salmo. Quran chapter 4 verse 163. Katotohanan, yaong mga hindi nananampalataya sa Allah at sa kanyang mga sugo at nagnanais magbigay ng pagtatangi sa Allah at sa kanyang mga sugo na nagsasabing, "Kami ay naniniwala sa ilan sa mga sugo, subalit tinatanggihan namin ang iba." At sila ay nagnanais tumahak sa pagitan ng landas ng paniniwala at kawalan ng paniniwala. Ang katotohanan ay sila ay hindi tunay na mga mananampalataya. At aming inihanda sa mga walang pananampalataya ang isang kahiyahiyang parusa.
Quran chapter 4, 150, verse 151. Iyan ang sinabi ng maluwalhati at dakila na si Allah mula sa banal na Quran, na siya mismo ang nagpapatunay sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad para sa sangkatauhan at nagbibigay ng babala para sa mga ayaw tumanggap ng katotohanan. Ang isa sa mga kasamahan o tagasunod ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsalaysay. Isinalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, na ang sugo ng Allah, sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi, Ako ay nanunumpa sa Allah na siyang may hawak ng aking kaluluwa. Walang sino man sa mga Hudyo at Kristiyano ang nakarinig tungkol sa akin, at pagkatapos ay namatay sila nang hindi naniniwala sa mensahe na ipinadala sa akin. Sila ay magiging mula sa mga maninirahan sa impyernong apoy. Iyan ang warning ni Propeta Muhammad para sa mga taong nakarinig ng mensahe na ipinadala sa kaniya ng Diyos, lalo na sa mga Kristiyano at Hudyo, na kapag narinig nila ito at hindi nila tinanggap ang mensahe na dala ni Propeta Muhammad, sila ay magiging kabilang sa mga maninirahan sa impyernong apoy sa kabilang buhay. Ang isa sa kasamahan o tagasunod ni Propeta Muhammad, sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala, na si Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat na si Propeta Muhammad ay nagsabi, Ang talinghaga ko sa mga naunang sugo ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay na may pinakamagandang disenyo. Pagkatapos ay pinalamutian niya ito ng maganda, maliban sa isang ladrilyo na nasa sulok. Ang mga tao ay naglibot sa bahay, namamangha sa disenyo at sa pagkakagawa nito, at sinabing, bakit hindi pa inilalagay ang ladrilyo na nasa sulok? Gayunpaman, ako ang naturang ladrilyo na nasa sulok na ito. Ako ang tatak ng mga sugo. Ang isa sa mga kasamahan o tagasunod ni Propeta Muhammad na si Jubair ibn Mut'im, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat na ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi, Ako si Muhammad, ako si Ahmad, ako ang tagapagtanggal at pinawi ni Allah ang kawalan ng pananampalataya dahil sa akin. Ako ay si Al-Hashir, kung saan ang mga tao ay mapapabilis sa aking mga takong, ibig sabihin, malapit sa aking likuran. Ako ay si Akib, ang huling dumating, ibig sabihin, ang isa na pagkatapos nito ay wala ng sinumang mensahero ang ilalagay pa. Ang kasamahan ni Propeta Muhammad na si Thauban, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat na ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi, Magkakaroon ng 30 bulaan sa aking nasyon. Bawat isa sa kanila ay iisipin ang kanyang sarili bilang isang sugo, samantalang ako ang selyo ng mga sugo, at wala ng sugo na susunod pagkatapos ko. Nanumpa si Abdullah ibn Ibrahim ibn Qariz na narinig niya si Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, na nagsasabi na sinabi ni Propeta Muhammad, sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala. Ako ang pinakahuli sa mga sugo, at ang aking masjid sa Madinah Munawwara ay ang pinakahuli sa masjid na itinayo ng mga sugo. Si Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat sa mahabang pagsasalaysay tungkol sa pamamagitan na si Propeta Muhammad, sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi sa kaniyang mga kasamahan, Kapag ang mga tao ay humiling kay Jesus sa araw ng muling pagkabuhay na mamagitan para sa kanila, siya ay sasagot, pumunta ka sa iba, pumunta kay Muhammad. Susugod sila kay Muhammad at sasabihin nila, O Muhammad, ikaw ang sugo ni Allah at ang pinakahuli sa mga sugo. Si Abu Dar, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat na ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi, O Abu Dar, ang una sa mga sugo ay si Adan at ang huli ay si Muhammad. Si Irbad ibn Sariya, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat na ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nagsabi, Ako ay isang alipin ng Allah at ako ang pinakahuli sa mga sugo. Iniulat ni Abdullah ibn Thabit na si Umar, naway kalugdan siya ng Allah,
ay dumating kay Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala at nagsabi, "O sugo ni Allah, dumaan ako sa isang kapatid. Mula sa Banu Qurayza, isang tribong Hudyo. Sumulat siya para sa akin ng ilang linya mula sa Torah upang ilagay ko ang mga ito sa harap mo." Nang marinig ito ni Propeta Muhammad, namula ang mukha sa galit at sinabi niya, Sa pamamagitan niya na may hawak ng aking buhay, kung si Moises ay haharap sa inyo ngayon at kayo ay magsisimulang sumunod sa kanya, tiyak na kayo ay maliligaw sapagkat kayo ay aking bahagi sa lahat ng mga bansa at ako ay inyong bahagi sa lahat ng mga sugo. At bilang panghuli, muli kong uulitin at iiwan sa inyo ang warning ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala sa mga taong nakarinig ng mensaheng ipinahayag sa kaniya ng Allah, at kung hindi nila tutuklasin ang pagiging totoo nito at hindi nila tatanggapin. Ito ang sabi ng Propeta Muhammad, Ako ay nanunumpa sa Allah na siyang may hawak ng aking kaluluwa. Walang sino man sa mga Hudyo at Kristiyano ang nakarinig tungkol sa akin at pagkatapos ay namatay sila nang hindi naniniwala sa mensahe na ipinadala sa akin. Sila ay magiging mula sa mga maninirahan sa impyernong apoy. Ngayon inyong narinig at nalaman ang katotohanan patungkol kay Propeta Muhammad, sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala mula sa loob ng Biblia at Quran. Nasa inyo ang pagpapasya. Ako nga pala si Khalid Locriana. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patnubayan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.